Wala nang maaasahan ng mamamayan sakaling pagtibayin ng reforma sa 1987 Konstitusyon at pagpapahintulot sa 100% pag-aari ng mga dayuhan, lalo na sa mga lupain at likas na yaman. Una na ring nagsagawa ng pagkilos ang social arm ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, ang Caritas Philippines, upang hadlangan ng pagsusulong ng Tsa-Tsa. Marso ng kasalukuyang taon ng pagtibayin ng mababang kapulungan ng Resolution of Both Houses No. 7, habang nakabidbin naman sa Senado ang RBH No. 6 na kapwa tumatalakay sa pagkakaroon ng reforma sa restrictive economic provisions ng saligang batas. Sinasaad sa parehong panukala na kinikilala bilang economic charter change na buksan ang ekonomiya ng Pilipinas sa mga dayuhang mamumuhunan, partikular sa sektor ng public utilities, education at advertising. At bagamat pinagtibay na sa mababang kapulungan ng mga panukalang pag-amyenda ng Rice Tarification Law na naghihintay na lamang ng pagsang-ayon ng Senado bago lagdaan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., iginit pa rin ng grupo ng mga consumer ang tuluyang pagsasantabi ng batas. Sa halip, ayon pa sa consumer group, ay dapat bigyang tuon ng pagpapalago sa lokal na produksyon ng pagkain sa Pilipinas sa halip na umasa sa pag-aangkat sa ibayong dagat. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 3 sa kanyang kapanalig Marian Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Halina't pakinggan ang tinig ng Diyos upang tayo ay gumaling at magtagumpay sa buhay. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Ang Diyos ay nagbibigay sigla, galak at pag-asa sa lahat. Madadama natin ang tunay na kapayapaan sa buhay. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Halina't samahan si Sister Annalyn Bondoc tuwing Sabado mula alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Amen. Mabiyayang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po muli magkakasama-sama tayo upang pagnilayan ang salita ng Diyos na nagpapagaling, nagbibigay buhay sa ating lahat. Kaya mga kapanalig, mga brothers and sister, halina po kayo at samahan niyo po ako ngayon sa araw po na ito. Una sa lahat, tayo po'y manalangin. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Si Yahweh ay papurihan. Purihin mo, kaluluwa, ang pangalan niyang banal. Purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas. At pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Sa sarili ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan. Katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa mga oras na ito nananalig kami na ang bawat isa, Panginoon, ay iyong iingatan, ililigtas, pagpapalain. Sa lahat, Panginoon, sa iyo kami umaasa. Dahil kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tagapagligtas ng aming buhay. Ano man ang pinagdadaanan sa buhay, problema, karamdaman, at kahirapan man, ang lahat ng ito'y aming mapaglalampasan, mapagtatagumpayan. Dahil kayo ang babangon sa aming lahat. Kayo ang magliligtas sa amin sa anumang karamdaman, sa anumang kahirapan, pasasaganain mo kami. Sa anumang karamdaman, kami iyong pagagalingin. At anuman aming problema, iyong lulutasin. Kaya Lord, karapat-dapat lamang na ikaw ay papurihan, dakilain, sambahin at paglingkuran. Kaya Lord, dinadalangin ko
ang lahat ng nood nakikinig sa mga oras na ito. Puspusin mo sila ng iyong banal na Espiritu Santo at anuman ang aming mga kahilingan. Nananalig kami sa oras na kami makinig, sa oras na kami manalig sa iyo at sumunod. Ang lahat ipagkakalob mo dahil yan ay pangako mo. Higit sa lahat, pag sumakitan yung paggarian kayo ng Diyos, anumang hilingin nyo ay aking ipagkakaloob. Kaya anuman yan, Lord, biyaya, kagalingan, kaligtasan, pagpapala, katarungan, financial man, ang lahat ay pagkakalob mo. Dahil kayo ang Diyos, kayong bukal ng buhay, kayong bukal ng pagpapala at biyaya. Kaya ang lahat ng papuri pasalamat ay sa iyo lamang, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapanalig, mga brothers, mga sister, mabiyayang hapon sa inyong lahat, maligayang hapon po. Pinabati ko po ang lahat na nood, nakikinig, lalong-lalo ng ating minamahal na kagalang-galang, Bishop Teodoro Bacani Jr., maligaya at mabiyayang hapon po sa iyo, Bishop, at sa ating minamahal na Kura Paroko, Parish Priest ng ating Santo Domingo Church, Quezon City, ang ating minamahal na si Father Simon Peter Ramos, mabiyaya at magandang hapon po sa iyo, Father. At sa lahat po sa inyo mga kapanalig, mabiyayang magandang hapon po sa inyong lahat. At bago po ang lahat, nais ko po na muli pakinggan po natin itong inihanda naming awitin na ito ay awitin na kung saan makikita natin na marami tayong mga kahinaan, pero kung sa Diyos tayo lalapit, sa Diyos tayo aasa, magkakaroon tayo ng lakas at katagumpayan sa buhay. Kaya pakinggan po natin itong awitin na ito na Warrior Child. Lately, I've been winning battles left and right. But even winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing, I'm strong beyond my years. But they don't see inside of me, I'm hiding all the tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a unafraid because his armor is the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing, I never face retreat. But they don't see the enemies that lay me at his feet. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. I cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child.
Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Muli, tayo po ay manginilay ng salita ng Diyos sa araw po na ito. Bago po ang lahat, please follow, paki-post po natin, please follow our Facebook page, ang salita ng Diyos. Ipopost po natin yung ating Facebook page, ang salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay. Please help us to reach the 5,000 followers kasi napakalaga po nito. Ito po hindi po para sa akin, para po suportahan at tulungan po natin ang ating missionary o ministry of preaching natin. Kasi sa totoo po, hindi po tulad ng isang bata, kailangan namin ng tulong ng bawat isa. Kasi napakalaking mission po ito na pinapagawa sa atin ng Diyos. Makikita po natin sa ating screen na please follow our Facebook page, ang salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay. Maaari po natin i-post. Paki-post po natin. Ayan. Ayan po ang ating follow us on Facebook page, ang salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay. Help us to reach 5,000 followers. Hindi man tayo kasi sa totoo lang, napakalaga po ng tulong at suporta ng bawat sabay following. Yun nga sa mga, di ba, mga chismisa, nakakapag-follow tayo. How much more sa Diyos pa, napakalaga na suportahan natin ang gawain ng Diyos. Napakalaking biyaya ito sa atin, na maging isa tayo, na maging instrumento at biyaya sa ating kapwa, na may palaganap ang makapangyarihang salita ng Diyos, na kung saan marami ang gagaling, marami ang magliliwanag ang buhay, marami ang babangon, hindi dahil sa lakas o talino, kundi dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, ng kanyang makapangyarihang salita, na nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen? At sa mga tumugon po, maraming salamat po sa atin, lalo na kay Sister Nila Biclaro na tumugon sa ating panawagan na pagsuporta. Marami pong salamat, Sister Nila Biclaro. At ganoon din po, higit sa lahat sa aking pamilya, lalo na sa aking mga kapatid, kay Ate Anita Bondok na laging sumusuporta sa atin, sa ating gawain, dito sa ating healing program sa radyo. Kahit na, alam niyo po, kahit na walang-wala, o pagkain na lang namin, ilalagay pa namin. Kasi dati hindi natin nakikita yung halaga, pero ngayon nakikita natin yung kung gaano pala kahalaga ang ipalaganap ang salita ng Diyos na nagpapagaling, nagbibigay buhay. Kasi kasi sabi nga ng Diyos sa atin, ang kanyang salita ay espiritu at buhay. Kaya sabi ni Pedro, kanino pa po kami pupunta, Panginoong Hesus? Nasa iyo ang salita na nagbibigay buhay. Kaya nga sabi nga ni Hesus, ang sino mang lumalapit sa kanya ay hindi na magugutom kailanman. At ang sino mang nananalig sa kanya ay hindi na mauuhaw kailanman. Kaya napakalaga po na tayong lahat ay lumapit sa Diyos at manalig upang hindi na tayo magutom at hindi na tayo mauhaw kailanman. Amen? At sa lahat po ng ating sa mga nanonood, maraming salamat po sa inyong suporta, sa inyong pakikinig. At sa ating ngayong araw na po na ito na ating panginilayan, sabi ngayon at awitin na warrior is a child. Makikita natin na lately I've been winning battles left and right, but even winners can get wooden in the fight. Totoo po yan. Minsan sa labanan natin sa buhay, tayo po ay nagtatagumpay, pero nandun yung tayo rin po ay sugatan. Kaya nga may iba, katulad sa atin na lingkod ng Diyos, akala na iba na matatag ka, pero dumarating din sa ating buhay yung kahinaan, yung parang you feel alone, pero ito lang yung ating tatandaan. Sabi nga, they don't know that I'm come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while, 'cause deep inside this armor, the warrior is a child. So ibig sabihin, tayo po bilang isang tao, lumalaban tayo dito sa mundong ito na hindi tayo talaga matatag kung hindi tayo babalik at tatakbo at lalapit sa Diyos na Ama nating lahat. At yun yung Diyos Ama natin na nasa langit.
Bagamat sugatan tayo, nahihirapan, pero alalahanin natin na hindi tayo nag-iisa. Kaya nga, that I come running home when I fall down. Kasi yung iba takot ipakita na sila ay mahina, sila na hindi nila kaya. Pero ito lang tatandaan natin mga kapanalig, mga brothers and sister. Ang isang katangian ng isang bata, hindi yan takot na ipakita sa kanyang magulang, sa mga tao na hindi niya kaya, kailangan niya ng kamay na hawak sa kanya para siya ay lumaki ng isang taong matuwid. Kailangan niya ng tulong ng kanyang ina, ng kanyang itay, ng kanyang tatay, para lumaki siya at maging matatag sa buhay. At tayo rin po bilang tao, hindi po wala tayong magagawa without the help of the Holy Spirit. Kaya nga sabi ni Jesus, kung hindi kayo mananatili sa akin, wala kayong magagawa. Ito yung sinasabi they don't know that I've come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. Amen? Kahit ano pa tayo, mayaman, mahirap, matalino, mangmang, alipin, makapangyarihan, lahat tayo may kahinaan. Lahat tayo mayroong kinakatakutan. Pero napapawi yung takot na yan kung sa Diyos tayo lalapit, kung sa Diyos tayo tatakbo. Amen? Kaya kailangan natin ng tulong ng bawat isa. Kaya nga sa araw na ito, makikita natin na yung panalangin, sabi nga sa atin, panalangin upang saklolohan. Makapangyarihang Diyos, ako'y iligtas, ipagsanggalang mo ng iyong lakas. Dinggin mo, O Diyos, aking panalangin, iyong ang pakinggan, aking mga daing. Amen? Batid kong ang Diyos ang siyang tutulong, tagapagsagalang ko, aking Panginoon. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat kay Yahweh. Dahil sa kanyang kagandahang loob, iniligtas ako sa kabagabagaban. Iniligtas niya sa mga kaaway at aking nakitang sila ay napipilan. So, ibig sabihin mga kapanalig, mga brothers and sisters, sa Diyos tayo hihingi ng kaligtasan. At ako'y iligtas, ipagsanggalang mo ng iyong lakas. Ano mang labanan sa buhay, ano man yan, nakikipaglabang ka man sa karamdaman, o nakikipaglabang ka man para mabayaran yung lahat ng dapat bayaran, o nakikipaglabang ka man sa katarungan dahil ikaw inapakan. Alalahanin mo ang sabi ng Diyos. Ang taglay kong suliranin, nababatid mo ng lahat. Pati mga pagluha ko'y may talaan ka ng ingat. Kung sumapit ang sadaling ako ay sa iyo ay humibik. Tiyak na malulupig ang lahat ng kaaway ko. Pagkat aking nalalamang ang Diyos ay nasa panig ko. May tiwala ako sa Diyos, pangako niya ay iingatan. Pupurihin ko si Yahweh sa pangakong binitiwan. Lubos akong maasa, may tiwala ako sa Diyos. Kung tao rin katulad ko, hindi ako matatakot. So, maliwanag na sinasabi sa atin ng Diyos, lahat naman dadaan tayo ng pagsubok, ng bagyo, ng unos sa ating buhay. Pero ito lang ang isipin natin. Ang lahat ng ating suliranin, nababatid ng lahat ng Diyos. Diba? Lately, I've been winning battles left and right. Pero alalahin natin, kahit even winners can get wounded in the fight. Kahit yung nanalo, sugatan din sila. Kaya, huwag mo sabihin na I'm failure. Kasi yung failure na yan ang magiging hakbang para ma-achieve mo yung tagumpay ng buhay. Dahil wala nananalo na hindi ka madadapa. Kailangan mong mapagdaanan yung hirap at yung sakit. Katulad ni Jesucristo. Siya ay Diyos makapangyarihan, pero pinakita niya sa lahat na yung kahina ng tao ay magiging kalakasan natin kung sa Diyos tayo susunod, kung sa Diyos ka aasa, kung sa Diyos ka magtitiwala. At ito ang pinakita sa atin nating pong may kapal na ating Panginoong Jesucristo, na kahit siya ay hinusgahan at inakusahan sa kasinungalingan, hindi siya apektado. Hindi siya nag-worried. Hindi siya natakot. Kasi alam niya, ang Diyos Ama, ang kanyang kakampi, ang magtatanggol sa kanya. Amen?
Kaya nga, napakalaga pala sa buhay ng tao na kailangan malaman natin na ang dapat nating maging kakapitan sa ating labanan sa buhay nito ay ang poong may kapal, ay ang Diyos, upang tayo, kahit maging sugatan man tayo, babangon pa rin tayo at tatayo sa buhay na ito. Amen? Bago po lahat, magkakaroon tayo ng ilang patalastas. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Ang kabanalan ng Santissima Trinidad. Ipinagdiriwang ng Simbahang Katolika ang kabanalan ng Santissima Trinidad tuwing unang linggo pagkatapos ng Pentecostes upang bigyang pugay ang ating walang hanggang Diyos, ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Inaalala natin ang Diyos Ama bilang ating manlilikha, ang Anak bilang tagapagligtas at ang Espiritu Santo bilang tagapagbigay ng ginhawa. Ang selebrasyon ay sinimulan ni Pope Gregory IX sa mga simbahan noong ika-4 na siglo, nakasaad sa Mabuting Balita ayon kay San Mateo, Kabanata 28, Talata 18 hanggang 20. Humayo at ituro ang mga aral ng Diyos sa lahat ng bansa at binyagan ang sangkatauhan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kapanalig ngayong linggo, ika-26 ng Mayo, kaisa tayong lahat sa pagdiriwang ng simbahan sa kapistahan ng kabanalan ng Santissima Trinidad o ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. God the Father, God the Son, God the Spirit, three in one. God the Father, God the Son, God the Spirit, three in one. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Mga kapanalig, ipagpatuloy po natin ating pagninilay. Hindi po isang kabiguan na ikaw ay nasasaktan. Lahat po ng sundalo nasasaktan. Hindi man tayo nakipaglabanan sa giyera, pero meron tayong dapat natandaan. Tayo ay nabubuhay sa mundong ito na kailangan nakikipaglaban tayo para sa kabutihan ng lahat, para sa Diyos, para sa katarungan at sa katotohanan at sa tama. Kasi ang tao magiging talunan sa buhay o ang tao ay babaksak kung hindi niya ipapanalo ang kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kasi ang ating pananampalataya, yan ang mag-uudyok sa atin upang lumaban sa buhay na ito. Kasi kailangan gamitin natin kailangan meron tayong divine shield, pananggal laban sa masama, pananggal laban sa kapahamakan. Ano yung gagamitin nating armas? Hindi yung baril, hindi yung kundi yung makapangyarihang salita ng Diyos, na kung saan, kung pakikinggan ng maraming tao, yung pahat na kaisipan ng tao ay magiging matalino kung ito'y kanyang paniniwalaan at susundin. Hindi pwedeng naniniwala ka pero malayo naman yung paniniwala mo sa ginagawa mo. 'Di ba? Sa totoo lang, sabi nga ng Diyos sa atin, kapag kayo nanalangin sa akin, hindi ko kayo papansinin. Kahit na kayo manalangin ng manalangin, hindi ko kayo pakikinggan sapagkat marami kayong inutang na buhay. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin, talikdan ninyo ang masamang gawa. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama, pag-aralan yung gumawa ng mabuti, pairalin ng katarungan, itigil ang pang-aapi, tulungan ang naaapi. Ipagtanggol nyo ang mga ulila at tulungan ng mga byuda. Halik kayo, magliwanagan tayo, gaano man karami ang inyong mga kasalanan. Handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo maruming-marumi sa kasalanan, kayo magiging busilak sa kaputian. Kung kayo susunod at tatalima, pasaganain ko ang ani ng iyong lupain. Ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, tiyak na kayo ay mamamatay. Ito ang sabi ni Yahweh. Amen? So anong dahilan? Bakit ang tao ay nahihirapan, bumabaksak? O sabi nga namamatay? Kasi sinabi ni Lord, kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, tiyak na kayo'y mamamatay. Kaya nga, lagi ang Diyos may solusyon sa lahat
meron siyang binigay na lunas sa ating buhay. Ano yung lunas na yan? Na kailangan ng tao ay makipagliwanagan sa Diyos. Ang tao kailangan ay lumapit sa Poong May Kapal. Kasi sinabi ni Lord, hindi naman talaga tayo perfect. Lahat tayo mahina, lahat tayo kahit kami, lahat tayo merong kahinaan, lahat tayo ay makasalanan. Pero hindi tinitingnan ng Diyos ang ating kasalanan. Sabi niya, halik kayo, magliwanagan tayo. Gaano mang karami ang iyong kasalanan, handa ko ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo maruming-marumi sa kasalanan, kayo magiging busilak sa kaputian. Paano tayo magiging busilak? Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganain ko ang ani ng iyong lupa. So, ang kailangan pala natin gawin para tayo ay magtagumpay sa buhay, kailangan pala nating sundin ang Diyos, tumalima sa Poong May Kapal. Amen? Kasi yung ating awitin na warrior is a child, kahit anong battles yan, mananalo tayo. Alalahanin mo si Moises, pag nakataas ang kamay niya, sila'y nananalo. Pero pag nakababa, natatalo sila ng mga Amalesita. Anong dahilan? Kasi pag nakataas ang ating kamay, we are surrendered to God. Pero kung ang tao ay mataas, mayabang, ikaw, sabi nga ng Diyos, ang nagpapakataas ay ibabagsak. Ang nagpapakababa ay itataas. Kaya, ibig lang sabihin ng Diyos, para pala tayo ay itaas, kailangan nating bumaba upang ang Diyos ang ating itaas. Pero kadalasan, ano nangyayari sa tao? Sabi nga niya sa atin, di ba? Basahin ko lang po. Sabi niya, mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Bawat isa ay makinig ang sino paman, kahit saan naroon ay makinig ang nilalang. Kahit ikaw ay dakila o aba, ang iyong lagay, makinig na sama-sama ang mahirap at mayaman. Amen? So lahat tayo nais ng Diyos na makinig. Sino paman, ano paman ikaw, sino paman tayo, kahit saan tayo naroon, ay makinig ang nilalang. Kahit ikaw ay dakila o aba, ano man ang lagay natin, kailangan makinig tayo, sama-sama ang mahirap at mayaman. Ibig sabihin, pantay-pantay ito lahat sa Diyos. Kasi sabi niya, hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipa na ang kaaway sa paligid, mga tao naghahambog, na sa yaman na nanalig, dahilan sa yaman nila ito maas ang pag-iisip. Hindi kaya ng sinuman ang sarili matubos, hindi kaya mabayaran, tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas, gaano man ang halagang hawak niya ay hindi sapat, upang siya'y mabuhay nang hindi na magwawakas, at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. So ito ang salita ng Diyos sa awit 49, na kung saan sinasabi ng Diyos ang katotohanan, na hindi pala dapat tayo maging hambog. Ibig sabihin, hindi ka dapat matakot sa panahon ng panganib. Amen? Kahit na naglipanas ang kaaway sa paligid, hindi ka dapat matakot. Kaya nga, anong ibig sabihin ng Diyos? Kapag ang Diyos ay sumasa atin, wala kang dapat ikatakot. Dahil ang Diyos ang magtatanggol sa atin at walang sino man ang makakapanakit sa atin. Pero anong dahilan? Anong kulang sa tao? Bakit ang tao natatakot? Bakit ang tao nabibigo? Kasi sinabi na ni Lord, dahilan sa yaman nila ay tumaas ang pag-iisip. Hindi kaya ng sino man ang sarili matubos. Hindi kaya mabayaran, tubusin sa kamay ng Diyos. So, ibig sabihin, kahit gaano pala ang halaga, sabi niya, hindi kaya naman sinuman sarili matubos, hindi kaya mabayan, tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bahid sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas, gaano man halagang hawak niya ay hindi sapat upang siya'y mabuhay nang hindi na magwawakas, sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. Ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Panginoong Diyos, kahit na gaano pala ang inipon mo, ang narating mo sa buhay, hindi mo kayang bilhin ng buhay. Kaya anong dahilan, bakit ang tao ay madamot sa Diyos? Bakit ang tao nanghihinayang magbigay ng oras, panahon at maging sa finance man o financial, nanghihinayang magbigay sa Diyos?
Samantalang ang sabi ng Diyos, kahit ano pang hawak natin. Kaya nga sabi niya, hindi ka dapat maghambog. Kasi dahil sabi niya, kahit pa sabi niya, mga tao naghambog sa yaman na nalig dahil sa yaman nila tumaas ang pag-iisip. So, ibig sabihin, walang maipagmamalaki ang tao. So, tinatama ng Diyos ang tao. At kung ikaw makikinig, marirealize mo, hindi pala sukatan ng ang buhay ng tao yung dami ng ating naipon. Ano yung sukatan ng Diyos? Kasi sinabi niya, sabi niya, di ba? Ang bayad sa kanyang buhay halagang sakdal taas, gaano man ang halagang hawak niya, hindi sapat upang siya mabuhay na hindi na magwawakas sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. Kaya ibig sabihin ng Diyos, anong dahilan? Bakit ang tao magdadamot? Bakit ang tao nawawala ng pakialam sa kapwa? Bakit ang tao hindi marunong mabilis? Sabi ko nga, nung ako naghahanap kami ng papanika ng Mama Mary sa isang lugar, siguro 6 na pinto ang aming nakatok. Hindi nila pinagbuksan ang pinto. Pero kung siguro sasabihin ko na, magbibigay ako ng 1 milyon, siguro maraming magbubukas ng pintuan. Amen? So anong dahilan? Nabulag na ba ang tao dahil sa pera kaya hindi niya nakita ang katotohanan na para mabuhay ang tao, kailangan ang tao ay makita ang katotohanan na nasa Diyos ang kaligtasan, nasa Diyos ang buhay, nasa Diyos ang pagpapala. Kasi kung alam ng tao na ang Diyos ang ating tagapagligtas ng ating buhay, bukas ang ating pinto para papasukin ang Panginoong Hesus sa ating puso, sa ating templo, upang nasa ganon maghari ang Diyos sa ating buhay. Amen? Bago ang lahat, magkakaroon muna tayo ng time check. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web, through broadcast and social media, Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic broadcasting. Manatili ka sa amin, Panginoon, manatili ka sa amin. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating pong Philippine Standard Time, 33 minuto makalipas ang 2:00 ng hapon. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. So, pagpatuloy po natin ang ating paninilay, uulitin ko para magtagumpay tayo sa labanan sa buhay na ito. Kailangan natin gamitin ang sandata ng Diyos. Hindi yung sandata ng sanlibutan. Kasi ang pinagmamalaki ng tao ay kayamanan, pera, posisyon, kapangyarihan. Pero makikita natin na sinabi ng Diyos na mga tao naghahambog sa yaman na nalig dahil sa yaman nila ay tumaas ang pag-iisip. Kasi bakit? Wala tayong may pagmamalaki. Kasi ang sabi ng Diyos, hindi kaya ng sinuman ng sarili matubos, hindi kaya mabayaran, tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man halagang hawak niya ay hindi sapat upang siya'y mabuhay at hindi na magwawakas. At sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. Ang lahat ay namamatay, ito naman alam niya. Maging mangmang o marunong, kahit hangal, pati tanga, yaman nila may iwan sa lahi na magmamana. So ibig sabihin, sinasabi ng Diyos ang katotohanan na hindi ka dapat umasa sa mga bagay na ubos na wawala. Kasi hindi mo mabibili ang buhay sa Diyos. Dahil ang buhay may hingi mo kung tayo ay mananalig sa puong may kapal. Di ba sinabi ng Diyos, para tayo mabuhay na walang hanggan, anong kailangan gawin ng tao? Anong sinabi niya sa atin? Di ba? Ang sino man nananalig sa akin ay hindi mamamatay, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang sino mang nabubuhay na nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. So ito yung kailangan ng tao. Para tayo mabuhay, kailangan nating manalig sa Panginoong Hesukristo. At kahit tayo nasa libingan man o nasa
nasa libingan. Anong sabi ng Diyos? Mga taong nakikinig sa kanyang salita, ang mga, diba, mga nakikinig ng kanyang salita, nananalig sa Diyos, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Huwag nyo itong pagtakhan. Darating ang panahon na kahit ang mga darating ang panahon na kahit ang mga patay ay marinig ang salita ng Diyos. At kahit sila'y nasa libingan, sila'y babangon. Bakit sila babangon? Hindi dahil marami silang naipon. Hindi dahil sa marami silang naipunda na lupain. Kundi dahil nakinig sila sa salita ng Diyos. Nakinig sila at sumunod sila. Amen? Babangon tayo at ililigtas ng Diyos sa kamatayan kung ang tao ay magbabalik loob sa Diyos. Kung ang tao ay magsisisi at magpapakumbaba. Kaya nga hindi tayo dapat maghambog. Kaya nga sa ating mga pagbasa ngayon, makikita natin, may tiisin ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya. Ilagak sa puon niya ang suliranin, ikaw ay hindi niya bibiguin. Hindi ba yan taong magaling? Ibig sabihin, kung tayo may tiisin sa buhay, anong sagot ng Diyos? Manalangin tayo. Kung ikaw may nagagalak, umawit siya ng papuri sa Diyos. Meron bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang palatanda ng simbahan upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon at pagagalingin ang may sakit. Dahil sa panalangin may pananampalataya, ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya'y nagkasala. Kaya nga ipagtapat niyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Si Elias ay taong tulad din natin. Mataimtim niyang dinalangin na huwag umulan. At sa loob ng 3 taon at 6 na buwan ay hindi nga umulan. Muli siya nanalangin at bumaksak ang ulan at namunga ang mga halaman. So mga kapanalig, hindi sinabi ng Diyos kapag tayo ay sumunod sa Diyos, wala ka ng tiisin. Lahat papasanin ang krus. Ano man ang tiisin natin, papasanin natin yan. Pero para madala natin ang krus na magaan, kahit gaano man kabigat ang krus, napakalaki man ng krus na yan, gagaan yan kung tayo ay mananalangin. At paano tayo mananalangin? Ano sinabi ng Diyos? Sinundiringgin niya yung taong matuwid. Kasi sinabi ng Diyos, diba, hindi kahit merong tao na nanalangin, pero nandun naman sa puso niya ang galit. Nandun naman yung pang-aapi, pang-aapak. At anong sabi ng Diyos? Hindi ko kayo diringgin. Kasi bakit? Marami kayong buhay na inutang. Kapag kayo nanalangin sa akin, hindi ko kayo papansinin. Kahit kayo manalangin na manalangin, hindi ko kayo papakinggan. Kasi bakit? Marami kayong inutang na buhay. Ano ibig sabihin inutang na buhay? Marami kayong inapi. Marami kayong inalipin. Marami kayong inapakan. Na kahit alam mo nang walang kasalanan, parurusahan mo kahit walang kasalanan. Na kahit may kasalanan, palalayain mo. Yun yung pagkampi sa mali, which is ayaw ng Diyos, kasuklam-suklam sa Diyos. Kailangan manindigan tayo para sa Diyos. At kung sa Diyos tayo kakampi, sa Diyos tayo maninindigan, nandun ang pagtayo mo sa katarungan, nandun ang paninindigan mo sa katotohanan at sa tama upang magawa mo ang kabutihan. At itong ayaw ng Diyos, kapag ang tao nabubulag sa pera, hindi niya nagagawa ang mabuti. Kaya nga sabi niya, magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin, taligdan ninyo masamang gawain, tumigil na kayo sa paggawa ng masama. Pag gumawa ng mabuti, pairali ng katarungan, itigil ang pang-aapi, tulungan ng mga naapi, ipagtanggol ang mga ulila. Ito ang gusto kong gawin nyo, tigilan ninyo pag-aalipin sa halip pairali ng katarungan, palayain nyo ang mga di makatarungang ipinabilanggo. Kalagin nyo ang tanikala ng inyong mga inalipin. Sino yung mga ito? May mga tao na nakukulan na dahil walang pambayad sa abogado, nakukulong sila ng walang katarungan. Amen? At yung mga kalagin nyo ang tanikala ng inyong mga inalipin. Ano yung mga inalipin ng tao? Minsan, alam na, pakatagal na ng tubo, ayaw pang palayain ng tao. Akala nila okay lang. Pero ang sabi ba ng Diyos, huwag kayong magpapatubo ng pautang, maging sa salapi o sa pagkain man, matakot kayo sa Diyos. Kaya nga palayain nyo ang mga di makatarungang ang mga inalipin. Palayain nyo ang mga inapi, bali ng mga pamatok ng mga alipin.
Ang mga nagugutom iyong pakain, ang mga walang tira na iyong patuluyin. Yung mga tao na halos ubad na iyong paramtan. Ang mga walang may suot ay inyong bigyan ng mga damit. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At sa mga nangangailangan, mga kamagaan, ay huwag kayong magkakait. Kung gayon, sisikat ang liwanag sa inyo at matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi magtatagal at manunumbalik ang inyong kalusugan. Gagaling ang inyong mga sugat sa katawan. Mahayag sa inyong unahan na mabubuti inyong gawa. At sa inyong hulihan ay papatnubayan kayo ng kaluwalhatian ng Diyos. Ako ay laging sa inyo, iligtas at ingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Diyos ang inyong dalangin upang kapag kayo tumawag sa akin, tutugon agad kung titigilan niyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin. Ang masamang salita'y iiwasan. Amen? Kaya sa ating lahat, napakahalaga na mayroong kalakip na gawa ang ating pananalangin. Hindi bibilangin ng Diyos ilang araw ka nag-nobena, ilang beses ka nag-grocery. Ang bibilangin ng Diyos, napakalaga magsimba, napakalaga mag-grocery, napakalaga mag-nobena. Pero higit na mahalaga rin, magkaroon tayo ng habag malasakit sa ating kapwa. At sa ating panahon ngayon, nakikita natin, magbababa kayo ng Mama Mary, minsan lahat po ng nais magpapanik, maaari niyo po kami i-message or you can PM us na sa pagpapanik, pagtuloy sa ating Mama Mary sa inyong tahanan. Napakalaking biyaya po ito sa bawat isa upang nang sa ganon ay lahat patuloy na dumaloy ang biyaya, ang grasya ng Diyos sa ating buhay. Kasi sabi ni Lord, may tiisin ba naman sa inyo? Manalangin siya. Kaya nga, sabi nga ng Diyos, kaya nga pagtapat niyo sa kapwa niyo ang inyong mga kasalanan, ipanalangin. Kasi malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Amen? At kung mga kapatid, kung nalilisi katotohanan ng isa sa inyo, may isang nagpanumbalik sa kanya, itong tandaan ninyo, ang sino man nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay naligtas ng kaluluwa nito sa kamatayan. At sa gayon napawi ang maraming kasalanan. So hindi po simple ang ating misyon. Kapag nalilihis sa katotohanan ng isa sa inyo, katulad ngayon sa ating ebanghelyo kahapon, diba tinanong ng mga Pariseo, ano sabi sa kay Jesus, na ang sabi niya na kapag ang isang tao ay nag-asawa, pinahintulot, sabi niya lang gano'n, ayon ba sa kautusan na hiwalay ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng iyong ulo, kaya niya nilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang hilikhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ang sino man lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama. Excuse me. Sa kanyang asawa, siya'y nangangalunya, at ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. Amen? So ito ang utos ng Diyos. Kasi tinatanong ng mga Pariseo, naayon ba sa kautusan na hiwalay ng lalaki ang kanyang asawa? Anong sagot ng Diyos? Hindi. Ang tunay at tama. Kasi sinabi ng mga Pariseo, bakit si Moises gumawa ng kasulatan ng paghihiwalay? Anong sagot ni Jesus? Dahil sa katigasan ng ulo ninyo. Diba? Inilagda niya ang utos na ito, subalit sa pasimula pa. Ibig sabihin, subalit sa pasimula pa lang sa ginawa ng Diyos, nilalang niya silang lalaki at babae. At kaya sila hindi iisa. Kaya sila dalawa, hindi sila dalawa, kundi iisa. Ibig sabihin, ang pinagsama ng Diyos, hindi dapat paghiwalayin ng tao. So, it means to say, ang Diyos ang dapat mangibabaw sa ating buhay. Ang Diyos ang dapat na masunod sa buhay ng tao upang hindi tayo mapahamak at matalo sa labanan ng buhay. Kasi anong ibig sabihin ng tao kapag sabi nga ng Diyos, di ba, ang pinagsama ng Diyos, di dapat paghiwalay. Bakit siya gagawa ng batas ng paghihiwalay? Anong ibig mong iparating sa Diyos na lumikha sa'yo? Na mas marunong ka pa sa Diyos na lumalang sa'yo? Na mas magaling ka pa sa Diyos na nagbigay sa'yo ng hininga? Samantalang alabok lang tayo ng galing, sa alabok din tayo babalik. Ibig sabihin, ang Diyos ang makapangyarihan. At kung ang Diyos ay makapangyarihan sa ating buhay, dapat siya ang maging Diyos ng ating buhay. Siya ang dapat na masunod sa ating buhay. Mahirap man tanggapin ng katotohanan, pero ito ang tama at dapat upang lumaya ang tao sa kasalanan. Kasi imagine mo na lang kung papayag ang Diyos na
O sige, mag-asawa ka. Kapag naghiwalay ka, mag-asawa ka muli. Di taon-taon, iba-iba. Di napaka-immoral nun para sa Diyos. Kaya nga, nais ng Diyos na manatili ang ating kalinisan, ang ating pamumuhay, maging malinis ang ating pamumuhay kung tatanggapin natin ang aral at tuntunin ng Diyos. Kung susundin natin ang Diyos sa ating buhay. Kaya nga sinabi ni Jesus, kaya gumawa ng kalusalatan si Moises dahil sa katigasan ng ulo niyo. Pero ang totoo, ang tama, hindi dapat paghiwalayin. At kung alam mo, ang Diyos ang nag-utos nito, ang Diyos ang dapat na sundin. Diba? Bilang tao, sino susundin mo? Diyos o tao? Siyempre ang Diyos. Kasi ang Diyos magliligtas sa iyo sa kamatayan, maging sa kapahamakan man, at kaparusahan sa impyerno. Kaya nga sinabi sa atin ng Diyos, diba? Huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan at pagkatapos wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung kanino kayo matatakot. Sa Diyos kayo matakot na may kapangyarihan na magbulid sa inyo sa impyerno. Amen? So, ibig sabihin, sa Diyos tayo dapat matakot kasi ang takot sa Diyos, yan ang mag-udyok sa atin para hindi ka gumawa ng masama. Para hindi mo susuwayin ang Diyos na lumalang sa iyong buhay, na lumikha sa iyo, na may nagbigay sa iyo ng hininga. Bago ang lahat, magkakaroon po tayo ng ilang patalastas. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Buwan ng Mayo ay National Road Safety Month sa bisa ng Proclamation No. 115-A para itaguyod ang kaligtasan at maiwasan ang mga aksidente sa daan. Narito ang ilang tips na dapat tandaan sa pagbiyahe. Tiyaking gumagana ang preno at lahat ng ilaw ng sasakyan. Palaging ipasuri sa mga profesional ang makina ng sasakyan, maging ang baterya, at panatilihing malinis ang mga terminal nito. Laging tingnan ang antas ng langis. At kung may sapat na tubig at gas ang sasakyan, siguraduhin ding nasa maayos ang tire pressure, kasama ang ekstrang gulong ng sasakyan. At higit sa lahat, para sa mga magmamaneho ng sasakyan, huwag kalimutang suriin ang sarili at tiyaking nasa tamang pag-iisip bago bumiyahe. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan ngayong National Road Safety Month. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Pagnilayan po muli natin. Excuse me. Napakahalaga sa ating buhay. Excuse me po, sorry. So yun po, napakahalaga na ang Diyos ang dapat masunod sa buhay ng tao. Huwag kayong maniniwala sa sinasabi. Kaya nga, napakalaga na maniwala tayo sa sinasabi ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ay espiritu at buhay. Ang salita ng Diyos ay, yan ang nagbibigay ng talino sa tao. Ng karunungan, ang pinakamataas na karunungan ay ang Panginoong Hesus, ang kanyang salita. At ang takot sa Diyos, yan ang pinagmumulan ng ating karunungan. Kasi, sa paanong paraan, kung may takot ka sa Diyos, hindi mo gagawin ang labag sa Diyos. At dahil dito, magiging matalino ka. Hindi ka maniniwala sa sabi-sabi ng kasinungalingan ng sanlibutan. Kaya sinabi ng Diyos sa atin, ang namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. At upang lumaya tayo sa kasalanan, kailangan natin tanggapin ang katotohanan. Anong katotohanan ito? Ang Diyos ang ating tatanggapin sa buhay, ang kanyang makapangyarihan salita. Ay anong sabi nga ng Diyos? Bakit di ninyo matanggap, maunawaan ang aking sinasabi? Sapagkat hindi nyo matanggap ang aking aral. So para pala maunawaan natin ang sinasabi ng Diyos, kailangan tanggapin natin to. Bagamat masakit ang katotohanan, pero ito magbibigay sa atin ng talino upang maunawaan natin na mas mahalaga ang magtiis kaysa sundin ang kasalanan. Kasi ang kasalanan, ang kamandag na kasalanan ay kamatayan. Amen? Kaya sabi niya, Diablong Yoma, kung anong gusto niya, yun ang yung ginagawa. Alalahanin siya yung mamamatay tao sa simula pa at hindi makikita sa kanya ang katotohanan kahit kailan. Di ba sabihin mo, pag sinabi mo sa tao, huwag kang makikipagrelasyon sa may asawa. Kasi sinabi ng Diyos, ang nag-asawa sa iniwalayan, nangangalo niya. Magagalit sila sa iyo. Samantalang sinasabi mo lang katotohanan dahil mahal mo sila. Kasi sabi nga ng Diyos, pag naituwid mo ang tao, kung may nalilist na landas at naituwid mo siya, naligtas mo siya sa kamatayan. Di ba pag sinabi ng Diyos, ang nakipagsiping sa kapwa lalaki, kapwa babae, karumal-dumal. Kung nakinig siya at naituwid mo siya,
natanggap niya ang katotohanan, naligtas mo siya sa kapahamakan. Amen? Dahil mahal mo sila, hindi dahil nag-judge ka, sabi ng tao, nag-judgmental ka naman. Hindi, dahil mahal mo sila. Kaya nga sa ating lahat, ngayong mabuting balita ng Diyos, ang sabi ng Diyos, pag hindi natin tinanggap, ang hindi nagtumanggap sa mga bata, ay hindi mapag-aharian ng Diyos. Basahin ko lang po, bago tayo magtapos. Di ba sabi sa atin ni Lord, na pinigilan ng mga alagad niya, ang mga bata. Pero sabi ni Jesus na dapat tayo maging tulad ng sa bata upang tayo pagharian ng Diyos. At doon pinatong ni Jesus ang kamay niya sa mga bata at pinagpala ang mga bata. So ibig sabihin, para pala tayo pagharian ng Diyos, maging tulad tayo na sa bata. Hindi tayo batang isip, kundi maging tulad tayo ng bata. Ano ba ang bata? Ang bata ay nakadepend sa kanyang magulang. Ang bata, kapag di niya kayang buksan ang bote, ihingi siya ng tulong. Ganun din sana tayo, maging tulad tayo ng bata. Lord, hindi ko po kaya. Kailangan ko kayo. Ipagtanggol mo ako. Tulungan mo ako, Lord. Yun ang nais ng Diyos. Lagi tayong hihingi ng tulong sa Diyos. Lagi tayong hihingi ng gabay ng Diyos upang hindi tayo maligaw ng landas, upang hindi tayo mahulog sa baghin na walang hanggan ng lalim, at yun ang impyerno. Kailangan natin ng lakas ng Diyos, ng tulong ng Diyos, at yun ang banal na Espiritu Santo, para tayo mapuspos ng banal na Espiritu Santo, maging tulad tayo ng sabat. Kasi kahit kailan, hindi papasok ang Holy Spirit sa taong mayabang, sa taong mataas, sa taong hambog. Marami naghahambog, marami mayabang. O, kaya ko tang bilhin. Kaya ko lahat bilhin. Pero pag ang tao namatay, hindi mo kayang bilhin ang buhay sa palad ng Diyos. Mahingi mo ang buhay kung ikaw ay gumawa ng kabutihan sa kapwa. Diba? Hindi ka nagpatubo. O, ma-aksidente ka, hindi ka ma-aksidente. Imbis na yung sakit mo na hindi mo mamatay, liligtas ka ng Diyos. Kasi nang ibabaw sa iyo ang pakikinig sa Diyos, ang pagsunod sa Diyos at paggawa ng mabuti. Yun na naman talagang katotohanan na sinabi ng Diyos. Hindi kayang bilhin ang buhay kahit gaano halagang nahawak na buhay. Kasi anong kailangan ng tao para mahingi ang buhay? Alalahanin mo yung isang propeta, lumuha siya sa Diyos. Kasi mamamatay na siya dahil yung sakit niya ay magiging kamatayan niya. Pero nung lumuha siya sa Diyos, sinabi niya, ako Panginoon ay lingkod mo na tapat sa Diyos. Nakita ng Diyos ang kanyang pagluha at hindi siya namatay. Hindi niya binayaran ng Diyos. Bakit siya na-extend ang buhay? Binigyan siya ng 15 years. Dahil lumuha siya. Dahil naglingkod siya sa Diyos ng totoo at tapat. Dahil ang dalangin ng matuwid ay agad diringgin ng Diyos. Kaya nawa sa ating buhay, makita natin ang pinakamahalaga. Ibigin, paglingkuran, sundin ng Diyos sa buhay natin. Maging tulad tayo ng sa bata na hindi nagtatanim ng galit. Ang bata, kapag yan nag-away, mamaya bati na yan. Kasi sinabi na ng Diyos, isang kamangmangan ang magtanim ng galit. Ang bata, pag sinabi mo, nag-promise ka, maniniwala siya. Totoo, pupunta tayo sa Jollibee, sa SM, hindi niya tatanungin, may pera ka ba? Hindi. Kasi lubos siya nagtitiwala sa kanyang magulang. Ganon din sana tayo. Huwag ka mag-alinlangan sa kapangyarihan ng poong may kapal. Kaya kanyang ibangon, kaya kanyang pagalingin, kaya kanyang iligtas, kaya kanyang itayo sa anumang pagsubok sa buhay. Ang bata, kapag binigyan mo ng 10 piso, tuwang-tuwa na yan. Ang matanda, bakit ito lang? Kasi anong dahilan? Kasi pansarili lang gusto nila. Pero ang bata, they are innocent, malinis. Kaya huwag nating sirain lalo na ngayon sa ating panahon ngayon, ang mga kabataan ay masyado ng sa gadgets. Hindi lang makabataan, mapamatanda, mapabata, cellphone ng cellphone. Hindi nyo ba alam, kapag ang tao ay nag-cellphone ng cellphone, ano yung ninanakaw ng dyablo sa atin? Yung oras at panahon na dapat ibibigay natin sa ating pamilya, sa ating kapwa, ay hindi natin na ibibigay, lalo na sa Diyos. Kasi ninanakaw ng dyablo yung oras natin dahil sa kaka-scroll sa cellphone. Hindi ka ba magtataka pag sa kay Lord, ilang followers lang, 100, pero pagka million viewers.
Pero we are very blessed kasi marami pa rin may mga tao pa rin nakikinig. Nalalaman nila na mas mahalaga makinig sa Diyos kaysa sa chismisa ng mundo. Kaya tawag ito, kailangan nating labanan ang sabi nga ng Diyos, diba? Labanan natin ang masama. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Labanan nyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin nyo yung mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin nyo yung puso, kayong pabago-bagong isip. Magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Kaya nga, sa kahit na nahihirapan po kami mga kapanalig, hindi po biro ang pinagawang mission sa atin ng Diyos. Ministry of Preaching, sa radyo, sa social media. At kaya meron tayo, napakalaga pagbibigay ng araw ng pamamahinga. Every Sunday, meron tayong Sunday Fellowship, 2 o'clock hanggang 5. Sa St. Martin de Porresol, Santo Domingo Church, Quezon City, 2 o'clock hanggang 5 every Sunday. Ganoon din po, o kung hindi man sa Santo Domingo Church, sa tahanan ni Cesar, sa 14 Florentino Street, Santo Domingo, Quezon City. Amen? Sa lahat po, kumakato kami sa bawat isa. Suportahan natin ang mission ng pinagawa sa atin ni Lord. Humayo kayo, ipangaral ang salita ng Diyos. At ang sino man sumampalataya ay maliligtas. At ang hindi sumampalataya ay parurusahan ng Diyos. Kaya sabi nga ng Diyos, kung tayo may naligtas, o may nalilihis na landas, na tuwid mo sila, hindi dahil nabigyan mo siya ng samil, kundi dahil nakinig siya ng salita ng Diyos, naligtas siya sa kamatayan. Kaya nga, hindi ba kayo nagtataka, kukunti lang sumusunod kay Lord. Ako nga, sabi ko, hindi ko naman dapat poproblemahin ng pambayad eh. Kasi lahat, I do my best. Lahat sinacrifice ko. Oras, panahon, lahat. So, ibig sabihin, sa lahat tayo na nakikinig, na nanonood, kung anong kaya natin itulong, kung kailangan ng lingkod na ito, katulad natin na ako lang nag-iisa, kasama kong pamilya ko, pero hindi namin kaya mag-isa. Kailangan natin ng tulong nyo, kaya nga humingi kami ng tulong. Please follow our Facebook page, ang salita ng Diyos, kasi ito'y magmamonetize upang matustusan ang pangangailangan ng ating mission na preaching the good news of the Lord. Support the missionary works of God. Maliit man, malaki, kapag tulong-tulong ang lahat, may tataguyod natin ang misyon na pinagagawa sa atin ng Diyos. At yun ay palaganap ang salita ng Diyos upang maghari ang kabutihan, ang tama at ang katotohanan sa buong mundo. Amen? Kaya sa ating lahat, sa lahat ng gusto sumuporta, maaari po kayo magbigay, tumulong sa ating, you can advertise, sponsor, or you can PM us, or you can send sa ating GCash number 0915-487-7762. Tayo po ay manalangin. Pikit natin ating mata, witin natin, Come, Holy Spirit. Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own special way. Like a spring in the desert, come through the wind of sorrow. Lord, let your sweet power touch. Yes, Lord. Sa mga oras na ito, narito ang mga kapanalig namin, mga brothers and sisters. Sila nila Claro, Virgie Megans, Nathaniel Gabino, Anita Bondok, Cecilia Gabino, Chodolfo Gabino, Manolito Mondero, from Pangasinan, Edna Mariano, Immaculate Bondok, Amanda Sagmit, Edmond Rapin, for Healing, Shuk Jr. Mutuk. Ganun din po sa aming minamahal si Bishop
Teodoro Bacani Jr., si Father Simon Peter Ramos. Lord, sa mga oras na to, pagpalain mong bawat isa. Ipagkala mong kagalingan, kalakasan, mabang buhay, pagpapala na mula sa iyo. Sa isang salita mo lamang, Panginoon, ang lahat ay kagaling. Ang lahat ay paghagalingin mo. Ano man mga karamdaman nila, walang imposible sa iyo. Ang lahat ay mapangyayari mo. Kaya nananalig kami sa mga oras na ito. Ang lahat ay yung iingatan, ililigtas, pagpapalain. Pagkalam sa kanyang kagalingan na mula sa iyo, biyaya, pagpapala. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, never shall be, word without end. Amen. To Him, the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Mga kapanalig, marami po salamat sa inyong panonood, pakikinig sa ating healing program na ang salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay. Ito po ang inyong kapanalig, Sister Annalyn Bondok, na muli nagsasabi, sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang programang Ang Salita ng Diyos ay Nagpapagaling, Nagbibigay Buhay, kasama si Sister Annalyn Bondok. Tuwing Sabado, mula alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumainyo ang katotohanan. Panalangin sa ikatatlo ng hapon.